Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. Nagising na nga itong si Miss Lynette Santos at tinanong niya nga kung nasaan daw itong si Annalyn dito nga kaya Doc RJ, at sinabi nga ni Doc RJ na mabuti naman at nakagising ka na. Kumusta naman ang iyong pakiramdam? At dito nga ay nasabi nitong si Miss Lynette Santos na okay naman daw ang kanyang pakiramdam at inulit niya uli ang pagtatanong nga dito kay Doktora Annalyn Santos, at sinabi naman ni Miss Giselle Tanyag na mas maganda, Lynette, na magpahinga ka muna, baka mabinat ka at tumaas uli ang iyong presyon. At dito hinanap na rin niya itong ang si Chang Susan, at dito naman ay sumagot nga itong si Josa ng pabulol-bulol na halos hindi siya magkanda umayaw sa pagsasalita at taranta, dahil nga ayaw sana nila munang malaman ni Miss Lynette Santos kung ano ang mga pangit nga na nangyari, at ngayon nga ay inamin niya na ang katotohanan at sinabi nga niyang nasa ICU nga itong si Chang Susan at medyo okay naman na raw ang kanyang pakiramdam, kung kaya't huwag na nga siyang mag-aalala sa kondisyon or kalagayan nga ni Chang Su dahil nasa maayos na nga itong kondisyon. At inulit niya uli ang pagtatanong nga dito kung nasaan nga daw ba si Doktora Annalyn Santos, at dito na nga ay bigla nga siyang bumangon at parang bigla siyang lumakas at nasabi nga niya na bakit ayaw niyong sagutin ang tanong ko kung nasaan nga itong si Annalyn, kung kaya't dito nga ay sinagot na nga siya nito ngang si Doc RJ at sinabi niya na ang katotohanan na ito ngang si Doktora Annalyn Santos ay nawawala, at sa pagkakaalam nga nila ay kinidnap nga siya ni Doc Carlos Binides, at dito na nga halos hindi na siya mapalagay at nasabi niya nga si Doc Carlos at dito ay halos mag-hysterical lang nga itong si Miss Lynette Santos, at sinabi nga niya na kailangan niya daw iligtas ang anak niya, wag idamay dahil siya naman ang kailangan nga nitong si Doc Carlos. At dito naman ay nakita nga nitong si Doc Ray itong ang bruhang si Zoe na mag-isa at nag-iisip, at nasabi nga dito nitong bruhang si Zoe kay Doc Ray Meneses na meron daw siyang kasalanan sa nangyari dahil nga hindi niya napigilan ang lahat nga ng tao at kasalanan niya kung bakit maraming nga nasaktan, at lalong-lalo na nga niyang sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay nga nitong si Doc Katie. At nasabi rin dito ni Doc Ray na huwag niyang sisihin ang kanyang sarili dahil ang lahat ay nasa tadhana, at dito nga ay nasabi rin niya na huwag mong sisihin ang iyong sarili dahil meron ka na mga mabuting puso at magandang pag-uugali, at wag na wag mo yang aalisin sa iyong sarili. At dito naman ay parang medyo tinamaan nga itong bruhang Zoe dahil wala man na siyang ginawang mabuti, kung hindi puro na lang kasamaan at puro na lang pangunginsinti sa kanyang mami demonyitang Moira at sa kanyang dad Carlos, kung kaya't ngayon ay gawin muna ang tama at nararapat, Zoe, para naman matapos na or mapatawad kanila kung sakasakali mang mabunyag ang katotohanan na ikaw ay peking tanyag at isa ka lamang impostor. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan kung ano ang gagawin nga nitong si Zoe, kung paano niya maililigtas ang kanyang kapatid na si Doktora Annalyn Santos dito nga sa kamay ng kanyang daddy, baliw-baliwang si Doc Carlos Binides. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at kapanapanabik ng bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!